Isang pamilyar na boses ang dapat sanang sumagot. Ang boses ng kanyang asawa, ang boses ni Marco. Ngunit hindi. Hello? Sino po sila? Boses ng isang babae, isang estrangherang babae. Natigilan si Maris. Ang daliri ay nanatiling nakadiin sa intercom ng malaking gate. Ang kaba sa kanyang dibdib ay biglang naging isang malamig na bakal. 6 na taon. 6 na mahahabang taon siyang nagtiis sa loob ng malamig na selda at ang nag-iisang bagay na bumuhay sa kanya ay ang pag-asang maririnig muli ang boses ng kanyang mag-ama. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Baka katulong lang, baka bagong kasambahay. Si Maris po ito. Halos pabulong niyang sagot. Ang boses ay nanginginig. Nandyan po ba si Marco? Ilang segundong katahimikan. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa kabilang linya bago ito biglang namatay. Pinatay nito ang tawag. Napalunok si Maris. Hinigpitan niya ang hawak sa luma at lukot na litrato sa kanyang kamay. Ang nag-iisang kayamanan niya. Litrato nilang tatlo. Siya, si Marco, at ang kanilang anghel na si Angelo, nung ito ay sanggol pa lamang. Ito ang kanyang anting-anting. Ang kanyang pangako ng isang masayang pagbabalik. Sumilip siya sa siwang ng bakal na gate. Ang hardin ay kasing ganda pa rin ng dati. Ang mga rosas na itinanim niya ay namumukadkad pa rin. Ngunit may kung anong mali. May kakaibang pakiramdam at doon niya nakita. Sa pader ng sala, sa lugar kung saan dating nakasabit ang malaki nilang wedding portrait, ay mayroon ng bagong larawan. Litrato ni Marco, nakangiti ng malapad, katabi ang isang magandang babae na hindi niya kilala. At sa pagitan nila, masayang nakaupo ang isang batang lalaki. Ang kanyang anak, si Angelo. Gumuho ang mundo ni Maris. Napaatras siya, nabitawan ang litratong hawak. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip lang ito. Sa gitna ng kanyang pagkalito, bumukas ang gate. Lumabas si Marco, ang kanyang Marco. Mas tumikas ito ngayon. Suot ang isang mamahaling suit. Ngunit ang mga mata nito ay hindi ang mga matang minahal niya. Malamig, walang emosyon. Parang tumitingin sa isang pulubi sa kalye. Anong nagawa mo rito? Tanong ni Marco. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Marco, nabasag ang boses ni Maris. Sinubukan niyang humakbang palapit ngunit hinarangan siya nito. Marco, ako to. Nakalaya na ako. Tinitigan siya ni Marco mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang kanyang luma at kupas na damit. Isang nganggisi ng pang-aalipusta ang gumuhit sa labi nito. Wala akong kilalang Maris. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng security. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Maris. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng 6 na taon sa kulungan. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay itinatatwa siya ngayon sa sarili nilang pamamahay. Marco, ano bang sinasabi mo? Humagulgol siya. Ako ang asawa mo. Hindi na ngayon. Isang boses ang sumabat mula sa likuran ni Marco. Lumabas ang babaeng nasa litrato. Si Cassandra. Maganda, elegante, at may mapanuring mga mata. Inilipat nito ang tingin kay Maris na may halong pandidiri bago humawak sa braso ni Marco. Sino siya, honey? Tanong ni Cassandra. Ngunit alam ni Maris na isa lang itong pag-arte. At doon, lumabas ang batang lalaki mula sa loob ng bahay, ang kanyang munting anghel. 6 na taon na, si Angelo ngayon. Malusog at gwapo, kamukhang kamukha niya. Angelo, anak! Sigaw ni Maris. Ang lahat ng sakit ay pansamantalang nawala, napalitan ng pananabik. Ngunit nang makita siya ni Angelo, hindi tuwa ang nakita niya sa mga mata nito, kundi takot. Mabilis itong nagtago sa likod ni Cassandra, humawak ng mahigpit sa palda nito. Mami, narinig ni Maris na bulong ng bata.
Sino po yung babae? Mommy. Ang isang salitang yon ay ang huling patak na umapaw sa kanyang pagtitiis. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na semet. Hindi, pabulong niyang sabi sa sarili. Hindi, security! Malakas na sigaw ni Marco. Dalawang unipormadong gwardiya, ang mabilis na lumapit at marahas na hinawakan ang mga braso ni Maris. Nagpumiglas siya. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanyang anak. Angelo, anak, ako ang mommy. Ako ang mommy mo. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Pero hinila na siya palayo. Kinaladkad siya palabas ng gate na parang basura. Ang pangarap niyang pag-uwi ay naging isang bangungot. Bumagsak siya sa semento sa labas ng gate. Kasabay ng kanyang pagbagsak ang pagpatak ng malakas na ulan mula sa kalangitan. Basang-basa, puno ng putik at wasak na wasak. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit, ng galit, ng pagtataksil. Angelo. Ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng malakas na buhos ng ulan at ng pagsara ng bakal na gate na tuluyan ng naghiwalay sa kanya mula sa buhay na ninakaw sa kanya. Ang una niyang naramdaman ay ang init. Isang makapal na kumot ang nakabalot sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang kisame ng selda niya. At lalong hindi ito ang kisame ng mansyon nila. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ng ulo ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, Maris. Isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Lena, ang kanyang matalik na kaibigan, na may dalang isang basong tubig. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Lena, mahinang sabi ni Maris, nasaan ako? Nasa apartment ko. Nakita kita ng kapitbahay ko sa labas ng gate niyo. Walang malay sa gitna ng ulan. Buti na lang at kilala ka niya. Malumanay na paliwanag ni Lena habang tinutulungan siyang umupo. Biglang bumalik ang lahat. Ang gate. Si Cassandra, si Marco, si Angelo. Si Angelo. Humigpit ang paghinga ni Maris. Lena, totoo ba? Totoo ba ang lahat ng nakita ko? Nakita niya ang awa sa mga mata ng kaibigan. Hindi ito sumagot. Ngunit ang katahimikan nito ay sapat ng kumpirmasyon. Muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Paano? Bakit? Tanong niya. Ang boses ay basag. Nangako siya, Lena. Nangako siyang hihintayin niya ako. Naaalagaan niya si Angelo. Umupo si Lena sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito, ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na totoo ang lahat. Maris, may mga kailangan kang malaman. Seryosong sabi ni Lena, pero kailangan mong maging matatag. Tumayo si Lena at kinuha ang isang kahon sa ilalim ng kama. Inilabas nito ang mga lumang dyaryo at magazine at inilatag sa ibabaw ng kama. Nanginginig ang mga kamay ni Maris habang dinadampot ang isa. Isang malaking litrato ni Marco ang nasa front page, ang mga mata ay namumugto. Tila biktima ng isang malagim na trahedya. Ang headline, Negosyante, iniwan ng aso't pusa ang asawa para sa ibang lalaki. Napasinghap si Maris. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga clippings. Marco Sandoval, nagsisikap mag-isang itaguyod ang anak. Ang liyom tak hindi matagdim guguyang anak. Cassandra de Vega, ang anghel sa buhay ng mag-amang Sandoval. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatarok sa kanyang puso. Ito pala ang kwentong ipinakalat ni Marco sa buong mundo. Na siya ang kontrabida, na siya ang nang-iwan, na siya ang sumira sa kanilang pamilya. Ang 6 na taon ng kanyang sakripisyo ay ginawa nitong isang kasinungalingan, isang malaking katatawanan. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang huli nilang pag-uusap bago siya hatulan. Nasa loob sila ng isang malamig na silid sa korte.
Isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila. Inilapat ni Marco ang kanyang palad sa salamin at ginaya niya ito. Magtiis ka lang, mahal ko, sabi ni Marco noon. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. 6 na taon lang, mabilis lang yan. Paglabas mo, babawi ako sa'yo. Babawi tayo. Buuin natin ulit ang pamilya natin. Si Angelo? Tanong niya, lumuluha. Huwag kang mag-alala. Pangako nito. Ako ang bahala kay Angelo. Sisiguraduhin kong hindi kanya malilimutan. Araw-araw kong ipapaalala sa kanya kung gaano siya kamahal ng mami niya. Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa sakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang luma at dekipad na teleponong ibinalik sa kanya paglaya niya. Sinubukan niyang tawagan ang numero ng abogado na kinuha ni Marco para sa kanya noon. The number you have dialed is no longer in service. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Ibinato niya ito sa pader sa sobrang galit. Mga manloloko, sigaw niya. Pinlano nila ang lahat. Ini-isolate siya. Tinanggalan ng lahat ng kakampi. Maris, kumalma ka, sabi ni Lena. Niyayakap siya. Ngunit hindi na siya mapakalma. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang estranghera, isang babaeng payat, putlain, na may mga matang walang buhay. Ito ba ang resulta ng kanyang pag-ibig? Ito ba ang kapalit ng kanyang katapatan? Ang imahe ni Angelo na nagtatago sa likod ni Cassandra ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang salitang mommy na binigkas nito para sa ibang babae. Doon, sa harap ng salamin, naramdaman niya ang pagbabago. Ang matinding pighati sa kanyang dibdib ay unti-unting naging isang nagbabagang apoy. Isang apoy na hindi na mapapatay ng kahit anong luha. Ang pagmamahal niya para kay Marco ay namatay na. At sa puntod nito, isang bagong damdamin ang isinilang. Pagkamuhi. Isang matinding pagkamuhi. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ang sakit ng ulo ay bumalik. Mas matindi ngayon. Ang lahat ng pagod, gutom, at emosyonal na pasakit ng nakalipas na 24 na oras ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Maris? Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Lena bago lamunin ng dilim ang lahat. Nang muli siyang magising, ang una niyang nakita ay hindi na si Lena. Isang lalaking nakatayo malapit sa bintana, matangkad, nakasuot ng isang formal at mamahaling suit. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Nang maramdaman nitong gising na siya, dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata ay matalas, tila kayang basahin ang kanyang kaluluwa. Hindi siya natakot. Sa puntong ito, wala na siyang maramdamang takot. Huminga ng malalim ang lalaki at nagsalita. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ginang Maris Sandoval, matagal na kitang hinahanap. Matagal nang pinag-aralan ni Rafael ang mukha sa litrato. Ang mukha ni Maris Sandoval, 6 na taon na ang nakalipas. Isang mukhang puno ng pag-ibig at inosenteng tiwala. Malayo sa babaeng nakahiga ngayon sa kama. Isang babaeng binago ng sakit at pagtataksil. Sino ka? Tanong ni Maris. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang bakas ng takot. Huminga ng malalim si Rafael bago humakbang palapit. Inilapag niya ang kanyang business card sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Ako si Rafael De Leon. Isa akong abogado. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Maris. Pagdududa, pagkamuhi. Para sa kanya, ang salitang abogado ay kasing kahulugan na ng traidor. Naiintindihan niya. Huwag kang mag-alala. Mabilis niyang sabi. Hindi ako konektado kay Marco Sandoval. Sa katunayan, narito ako para tulungan kang pabagsakin siya. Tinitigan siya ni Maris. Sinusubukan basahin kung nagsasabi siya ng totoo. Si Lena naman ay tahimik na nakatayo sa isang sulok.
handang umaksyon kung kinakailangan. Bakit? Simpleng tanong ni Maris. Bakit mo ako tutulungan? Anong kailangan mo sa akin? Ito na ang tanong na hinihintay niya. Lumingon si Rafael sa bintana. Ang isip ay lumipad pabalik sa isang madilim na nakaraan. Dahil may utang ako, mahinang sabi niya, halos para sa sarili. Isang utang na kailanman ay hindi ko na mababayaran. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagkalito sa mukha ni Maris. Ilang taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagiging mas mabigat. May hinawakan akong kaso. Isang babae, matalino at mapagmahal. Ibinigay niya ang lahat para sa kanyang asawa. Pinirmahan niya ang mga dokumentong hindi niya naiintindihan, lahat sa ngalan ng tiwala. Isang araw, gumuho ang mundo niya. Nabaon sa utang ang kumpanya at siya ang ginawang fall guy. Nakulong siya. At habang nasa kulungan, unti-unting kinuha ng asawa niya ang lahat. Ang pera, ang mga ari-arian, at ang mga anak. Naramdaman ni Rafael ang paninikip ng kanyang dibdib. Isang pamilyar na sakit na laging bumabalik. Ginawa ko ang lahat, pero natalo kami. Masyadong makapangyarihan ang kalaban, masyadong marumi ang laro. Lumingon siya pabalik kay Maris. Ang babaeng yon ay ang ate ko. Pagkalipas ng 1 taon sa kulungan, sumuko siya. Hindi niya kinaya. Katahimikan. Tanging ang mahinang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Nakita ni Rafael ang paglambot sa mga mata ni Maris. Nakita nito ang sarili sa kwento niya. Sinusubaybayan ko na ang kaso mo mula pa noon, Maris. Maraming pagkakatulad. Ang modus, ang mga legal loopholes. Naniniwala akong hindi ka nag-iisa sa krimen na ibinibintang sa'yo. At naniniwala akong inosente ka. Inilabas ni Rafael ang isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa tabi ni Maris. Ito ang mga paunang ebidensyang nakalap ko. Mga bank transfer na ginawa ni Marco patungo sa isang offshore account ilang linggo bago ka mahatulan. Mga testimonya mula sa mga dating empleyado na biglang nagbitiw sa tungkulin. May mali sa kaso mo, Maris. Isang malaking sabwatan. Binuklat ni Maris ang folder. Ang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga dokumento. Ang pagkamuhing nakita ni Rafael kanina ay unti-unting nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng layunin. Kaya kong tulungan kang bawiin ang lahat, mariing sabi ni Rafael. Ang kumpanya, ang pera, ang dignidad mo, at higit sa lahat, ang anak mo. Tumingin si Maris sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang desperadong pag-asa. Paano? Tinitigan siya ni Rafael ng diretso sa mata. Ang susunod niyang sasabihin ang magdidikta ng kanilang kinabukasan. Para magawa natin yan, kailangan mong mamatay. Nakita niya ang gulat sa mukha ni na Maris at Lena. Maris Sandoval, ang babaeng napariwara at nakulong, ay dapat nang mamatay. Paglilinaw niya, ang boses ay matatag. Para maipanganak si Bella. Nagpatuloy siya. Inilalatag ang plano na binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng maraming buwan. Si Bella, isang misteryosang negosyante, matalino, makapangyarihan, at may hindi maubos na yaman. Babalik siya sa alta sosyedad. Makikipagkaibigan siya sa kanilang mga kaibigan at makikipagsosyo sa kanilang mga kaaway. Unti-unti, papasukin niya ang mundo nila. At kapag nasa loob na siya, kapag nakuha na niya ang tiwala nila, doon natin sila sisirain mula sa loob. Ang plano ay mapanganib, isang malaking sugal. Ngunit ito lang ang tanging paraan. Hindi nila matatalo si Marco sa isang direktang labanan sa korte. Kailangan nilang laruin ang laro nito, ngunit mas magaling. Tumayo si Maris mula sa kama. Ang kahinaan sa kanyang katawan ay tila naglaho. Pinalitan ito ng isang bagong lakas, isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Rafael dati. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aalab. Inilahad ni Rafael ang isang mas makapal na folder. Sa pabalat nito,
Nakasulat ang dalawang salita, Project Bella. Handa ka na bang bawiin ang lahat ng sayo? Tanong niya. Hindi sumagot si Maris. Sa halip, kinuha niya ang folder mula sa kanyang kamay. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa mga mata ni Maris Sandoval, nakita ni Rafael ang pagsilang ng isang reyna. 6 na buwan. Sa 6 na buwan namatay si Maris Sandoval. Ipinanganak siya sa hirap, nabuhay sa pag-ibig, at namatay sa pagtataksil. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao, ang malambot niyang puso, ang walang hanggan niyang tiwala, ang mga luha sa kanyang mga mata, ay sinunog niya sa apoy ng kanyang paghihiganti. Mula sa abo, isinilang si Bella. Ang mga gabi ng pag-iyak ay napalitan ng mga gabing pag-aaral. Ang mga libro ng batas at ekonomiya ang naging kanyang unan. Ang boses ni Rafael na nagtuturo sa kanya tungkol sa stock market, corporate law, at kung paano maglakad, magsalita, at tumingin na parang sayo ang mundo, ang naging kanyang musika. Ang kanyang mahabang buhok ay pinutulan at inayos sa isang elegante at modernong estilo. Ang kanyang mga kalyo sa kamay ay pinalitan ng manicure na perpekto. Ang luma niyang damit ay sinunog at pinalitan ng mga damit na gawa ng mga sikat na designer. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang dating kislap ng pag-asa. Ang naroon na lang ay isang malamig at determinadong apoy. Ngayong gabi ang kanyang pagbabalik. Nakatayo si Bella sa harap ng isang malaking salamin. Suot ang isang itim na evening gown na yumayakap sa kanyang perpektong hubog. Isang kwintas na diamante ang nagniningning sa kanyang leeg. Isang regalo mula kay Rafael para sa unang gabi ng reyna. Handa ka na? Tanong ni Rafael na lumitaw sa kanyang likuran. Napakakisig nito sa suot na tuksido. Huminga ng malalim si Bella. Ipinanganak akong handa para rito. Ngunit sa ilalim ng malamig na panlabas, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Napansin ito ni Rafael, lumapit ito at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Nandito ako, bulong nito. Hindi ka nag-iisa. Ang init mula sa kamay ni Rafael ay sapat na para pakalmahin siya. Tumango siya at sabay silang lumabas. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang tunog ng champagne glasses, mahinang musika, at pekeng tawanan ay nagkalat sa hangin. Sa gitna ng lahat, ang sentro ng atensyon, sina Marco at Cassandra Sandoval. Nakangiti si Marco habang kinakausap ang isang senador, habang si Cassandra naman ay abala sa pagpapakita ng kanyang bagong singsing sa mga kapwa sosyalera. Sila ang perpektong mag-asawa, ang larawan ng tagumpay at kaligayahan. Napangisi si Bella, mga impostor. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Kung si Maris ay isang bulaklak na madaling mapitas, si Bella ay isang bagyo. Ang kanyang presensya ay hindi maingay, ngunit mabigat. Bawat hakbang niya ay may kumpiyansa. Bawat paggalaw ay may layunin. Sino siya? Grabe, ang ganda niya. Parang ngayon ko lang siya nakita. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Naramdaman ni Marco ang pagbabago sa atmosfera. Lumingon siya. At doon, natigilan siya. Nakita niya ang isang babae na pamilyar ngunit estranghero. Ang mga mata, ang hugis ng muka. Imposible. Ngunit nandoon. Kalmadong naglakad sina Bella at Rafael patungo sa kinaroroonan ng mag-asawa. Huminto sila sa harap nila. Mr. and Mrs. Sandoval. Bati ni Rafael, ang boses ay professional. I'd like to introduce my business partner, the CEO of Phoenix Investments, Miss Bella. Tinitigan ni Cassandra si Bella mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng inggit at pagdududa. Parang pamilyar ka, sabi nito. Sinusubukang maging palakaibigan, ngunit halata ang pagkainis.
Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Bella. Marahil sa iyong mga panaginip. Si Marco naman ay hindi makapagsalita. Nakatitig lang ito kay Bella. Ang isip ay naguguluhan. Ang babaeng ito, kamukha ni Maris. Pero hindi ito si Maris. Ang Maris na kilala niya ay mahina. Ang babaeng nasa harap niya ay gawa sa bakal. Miss Bella, sa wakas ay sabi ni Marco, pilit nang ngumingiti. Isang karangalan na makilala ka. Ang karangalan ay nasa akin, Mr. Sandoval. Sagot ni Bella. Ang boses ay walang emosyon. Maya-maya, nagsimula ang charity auction. Isang mamahaling painting ang inaalok. Mabilis na nagtaasan ang mga bid. Sa huli, 2 na lang ang naglalaban. Si Marco at isa pang negosyante. 1 million pesos, mayabang na sabi ni Marco. Tila sinisigurado na ang kanyang pagkapanalo. Nang akala ng lahat ay tapos na, isang kalmadong boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. 5 million! Lahat ay napalingon kay Bella, na nakaupo lang na parang walang pakialam. Hawak ang isang baso ng champagne. Namutla si Marco. Ang 5 milyon ay isang malaking halaga para sa kanya ngayon, lalo na't alam niyang palubog na ang kanyang kumpanya. Ngunit ang kanyang pride ay hindi papayag na matalo. 5.5 million! Ngumiti lang si Bella. Hindi na siya tumingin sa entablado. Tumingin siya ng diretso kay Marco. 10 million pesos! Katahimikan. Kahit ang auctioneer ay natigilan. Natalo si Marco. Isang sampal sa kanyang ego sa harap ng lahat ng tao. Napilitan siyang ngumiti at pumalakpak kasama ng iba habang iginagawad ang painting kay Bella. Nang gabing iyon, bago sila umalis, sinadya ni Bella na dumaan sa tabi ni Marco. Habang nakatingin ito sa malayo, lumapit si Bella at bumulong sa kanyang tainga. Isang bulong na para lang sa kanya. Isang pangungusap na kinuha mula sa kanilang nakaraan. Isang lihim na sumpaan na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng purong takot. Lumingon siya, ngunit wala na si Bella. Naiwan siyang nanginginig. Alam na ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi lang bumalik. Bumalik ito para maningil ang mga salitang iyon. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco habang pauwi sila. Ang mga salitang binitiwan niya mismo kay Maris noong nagsisimula pa lang sila. Isang pangako ng walang hanggang pag-ibig at proteksyon. Ngayon, ang mga salitang iyon ay naging isang sumpa, binigkas ng isang estranghera na may mukha ng kanyang asawa. Ano ba ang problema mo, Marco? Kanina ka pa tulala. Inis na sabi ni Cassandra habang tinatanggal ang kanyang mga alahas sa harap ng salamin. Pinagmukha mo tayong katawa-tawa kanina. 10 milyon para sa isang walang kwentang painting? Sino ba ang babaeng yon? Hindi ko alam. Mabilis na sagot ni Marco. Masyadong mabilis. Humarap si Cassandra. Ang mga mata ay nanliliit. Huwag mo akong lokohin, Marco. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Para kang nakakita ng multo. Tumigil ka na, Cassandra. Sigaw ni Marco. Isang bagay na bihira niyang gawin. Pagod lang ako. Ngunit hindi siya pagod. Takot siya. Isang uri ng takot na hindi niya naramdaman sa loob ng 6 na taon. Pumasok siya sa kanyang opisina sa loob ng bahay at nilak ang pinto. Nagsalin siya ng isang basong brandy at ininom ito ng isang lagukan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Imposible! Patay na si Maris. Hindi literal, pero para sa kanya, matagal na itong patay. Isang alaala na pilit niyang ibinaon sa limot. Pero ang babaeng yon, si Bella, ang mga mata, ang paraan ng pagngiti, at ang bulong na yon, hindi pwedeng siya yon. Isang nagkataon lang, pero paano kung hindi? Kinabukasan sa opisina,
Ang takot ni Marco ay lalong lumala. Ang kanyang sekretarya ay nag-abot sa kanya ng isang report. Sir, bumagsak po ulit ng 10% ang stocks natin ngayong umaga. Ano? Bakit? Halos pasigaw niyang tanong. May isang bagong investment firm, Phoenix Investments po. Bigla na lang silang bumili ng malaking share sa kumpanya ng mga kalaban natin. Sila rin po yung nag-acquire sa Delfego Corporation, ang supplier na matagal na nating sinusubukang makuha. Phoenix Investments ang kumpanya ni Bella. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang atake. Isang tawag mula sa bangko ang sumunod. Pinapaalalahanan siya tungkol sa kanyang mga utang na malapit nang mag-due. Ang mga investor ay nagiging mainipin na. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng ninakaw niya, ay unti-unting guguho. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, naalala niya ang pinagmulan ng lahat. 6.5 taon na ang nakalipas. Ang kumpanya nila ni Maris ay nasa bingit na rin ng pagkalugi. Siya ang gumawa ng mga desperadong desisyon, mga ilegal na transaksyon para maisalba ito. Nang malapit na silang masilip, alam niyang kailangan niya ng isang taong sisisihin. At si Maris, sa sobrang pagmamahal at tiwala nito, ay kusang loob na inialay ang sarili. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. Ang ideya ay hindi nanggaling sa kanya. Ito ay galing kay Cassandra. Nakilala niya si Cassandra sa isang business trip. Isa itong ambisyosang junior executive sa ibang kumpanya. Nakita nito ang kahinaan ni Marco at ginamit ito. Si Cassandra ang nagplano ng lahat. Siya ang nagmungkahi na gamitin si Maris. Siya ang humanap ng abogadong magtatraidor sa kanila. Siya ang nagbigay ng ideya na sirain ang reputasyon ni Maris para walang maniwala rito kapag nakalaya na. Siya o ikaw, Marco, sabi ni Cassandra noon. Sa mundong ito, kailangan mong mamili kung ikaw ang maninila o ikaw ang masisila. At pinili niyang maging maninila. Pinili niya si Cassandra. Pero ngayon, ang multo ng kanyang biktima ay bumalik at mukhang mas mabangis pa ito kaysa sa kanya. Mag-imbestiga ka. Utos niya sa kanyang private investigator sa telepono. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Bella at sa abogadong kasama niya, si Rafael De Leon. Bawat detalye, bawat sikreto, gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Kailangan niya ng alas. Kailangan niya ng isang bagay na maibabato pabalik. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa kwarto ni Angelo. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Yakap ang isang stuffed toy. Pinagmasdan niya ang bata. Sa loob ng 6 na taon, sinubukan niyang maging ama rito. Ngunit sa tuwing tinititigan niya si Angelo, nakikita niya ang mga mata ni Maris. Isang paalala ng kanyang kasalanan. At doon, isang madilim at desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na mas karumal-dumal pa sa lahat ng nagawa na niya. Isang sikreto. Ang nag-iisang sikreto na tanging siya at si Maris lang ang nakakaalam. Isang sikretong ipinangako niyang itatago habang buhay, ngunit ang mga pangako ay ginawa para sirain. Bumalik siya sa kanilang silid. Gising pa si Cassandra, nagbabasa. May naisip na ako, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakakakilabot na lamig. Tumingin si Cassandra sa kanya. Huwag kang mag-alala, pagpapatuloy ni Marco. Isang demonyong nangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. May alas ako laban sa kanya. Isang sikretong sisira sa kanya habang buhay. Ang bawat araw ay isang maliit na tagumpay. Sa tulong ni Rafael, unti-unting napapasok ni Bella ang imperyo ni Marco. Bawat kumpanyang inaagaw niya, bawat deal na sinasabotahin niya, ay parang isang piraso ng kanyang buhay na binabawi niya. Ang dating Maris ay matutuwa na, ngunit si Bella hindi. Habang lumalaki ang galit ni Marco, lalo lang tumitibay ang determinasyon niya.
Hindi pa ito sapat. Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi niya nababawi ang pinakamahalaga sa lahat. Ngayong hapon, nagtagumpay si Rafael na makakuha ng isang court order na nagpapahintulot kay Maris, hindi kay Bella, na makita si Angelo sa isang supervised visit sa isang parke. Suot ang simpleng damit at salamin, walang bakas ng pagiging si Bella, naghintay si Maris sa isang bench. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na ang pagkakataon niya. Ilang sandali pa, dumating si Angelo kasama ang isang social worker. Napakagwapo ng kanyang anak, manang-mana sa kanya. Ngunit ang mga mata nito, nang makita siya, ay puno ng pag-iwas at pagtataka. Angelo, mahinang sabi ni Maris, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang boses. Umupo ang bata sa kabilang dulo ng bench, malayo sa kanya. Sabi ni Daddy, masama ka raw. Sabi ng bata, hindi nakatingin sa kanya. Iniwan mo raw kami. Parang isang punyal ang bawat salita. Alam niyang nilason na ni Marco ang isip ng bata, ngunit hindi nito nabawasan ang sakit. Hindi totoo yan, anak. Sabi ni Maris lumuluha. Mahal na mahal ka ni Mami. Hindi ikaw ang mami ko. Mabilis na sagot ni Angelo. Si Mami Cassandra ang mami ko. Pagkatapos noon, hindi na nagsalita ang bata. Niyaya niya itong maglaro, inalok ng ice cream, ngunit umiling lang ito. Pagkalipas ng isang oras, tapos na ang visit. Habang papalayo si Angelo, ni hindi man lang ito lumingon. Bumalik si Maris sa opisina ni Rafael na wasak ang puso. Ang lakas at talino ni Bella ay walang silbi laban sa sakit ng isang inang tinatanggihan ng sariling anak. Nadatnan niya si Rafael na nag-aabang. Hindi na nito kailangan pang magtanong. Ang sagot ay nakasulat sa kanyang mukha. Pasensya na, sabi lang ni Rafael. Umupo si Maris sa sofa. At doon, sa harap ni Rafael, bumigay siya. Humagulgol siya na parang bata. Ang lahat ng sakit at pagod na tiniis niya ay bumuhos. Hindi nagsalita si Rafael. Umupo lang ito sa tabi niya at hinayaan siyang umiyak. Nang medyo kumalma na siya, inabutan siya nito ng isang panyo. Kasalanan ko to, sabi ni Maris sa pagitan ng mga hikbi. May kasalanan ako sa kanya, sa kanilang lahat. Wala kang kasalanan, Maris, sabi ni Rafael. Meron, giit niya. Tumingin siya kay Rafael. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. May isang bagay na hindi ko pa sinasabi sa'yo. Ang pinakamalaki kong kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng kanyang lakas. Si Angelo, hindi siya anak ni Marco. Natigilan si Rafael, ngunit walang paghuhusga sa kanyang mga mata. Tanging pakikinig. Bago ko makilala si Marco, mayroon akong ibang minahal. Ang pangalan niya ay David. Siya ang una kong pag-ibig. Kwento ni Maris. Ang isip ay lumilipad sa nakaraan. Isang mabilis na flashback. Siya at si David, masaya sa isang simpleng probinsya. Mga pangarap, mga pangako. Nagpaplano na kaming magpakasal, pero isang gabi, naaksidente siya. Wala na siya. Muling tumulo ang kanyang luha. Ilang linggo matapos siyang ilibing, nalaman kong buntis ako. Anak namin. Nag-iisa ako natatakot. At doon ko nakilala si Marco. Mabait siya sa akin. Inalagaan niya ako. At nagsinungaling ako. Sinabi kong anak niya ang dinadala ko para pakasalan niya ako. Para magkaroon ng buong pamilya ang anak ko. Alam ba ni Marco? Mahinang tanong ni Rafael. Umiling si Maris. Hindi. O yun ang akala ko. Anong ibig mong sabihin? Nung ipinanganak si Angelo, may sinabi sa akin ang doktor tungkol sa blood type niya. Imposibleng maging anak siya ni Marco. Pag-amin niya. Kinumpronta ako ni Marco. Umamin ako sa lahat. Akala ko iiwan niya kami. Pero hindi. Sabi niya, mahal niya ako. At mamahalin niya si Angelo na parang tunay niyang anak. Basta't mananatili itong sikreto naming dalawa. Isang sikretong kahit kailan
ay hindi namin sasabihin sa iba. Niyuko niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ginamit ko siya noon, Rafael. At ngayon, ginagamit niya ang sikretong yon laban sa akin. Inaasahan niyang magagalit si Rafael. Inaasahan niya ang panghuhusga. Ngunit sa halip, naramdaman niya ang kamay nito na marahang humahaplos sa kanyang likod. Lahat tayo ay may mga pagkakamali sa nakaraan, Maris. Sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng pag-unawa. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Ang sikretong yan ay hindi kahinaan mo. Pagmamahal sa anak mo ang dahilan kung bakit mo yan ginawa. Itinaas niya ang mukha ni Maris para magkatinginan sila. At hindi ko hahayaang gamitin niya yan para sirain ka. Sa mga mata ni Rafael, wala siyang nakitang abogado. Ang nakita niya ay isang lalaking nakakaunawa sa kanyang sakit. Isang lalaking handang ipaglaban siya. Dahan-dahan, inilapit ni Rafael ang mukha nito at marahang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang hinlalaki. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila, isang koneksyon na mas malalim pa sa kanilang kaso. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Nagring ang cellphone ni Rafael. Agad niya itong sinagot. Nakita ni Maris ang biglang pagbabago sa mukha ng abogado. Mula sa pag-aalala, ito ay naging galit. Ano? Sabi ni Rafael sa telepono. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Maris. Ang mukha ay napakaseryoso. Tumawag ang abogado ko sa korte. Sabi ni Rafael. Ang boses ay mabigat. Nag-file si Marco ng petition. Anong petition? Kinakabahang tanong ni Maris. Hinihiling niya sa korte na magkaroon ng DNA test para patunayang hindi siya ang ama ni Angelo, sabi ni Rafael. At ginagamit niya yon bilang basihan para permanenteng ipawalang bisa ang lahat ng karapatan mo bilang ina. Ang sikreto ay lumabas na at sumabog ito na parang bomba. Kinabukasan, ang kwento ay nasa lahat na ng pahayagan at news channel, ngunit hindi ito ang totoong kwento. Ito ay ang bersyon ni Marco. Isang kwentong maingat na binuo para wasakin siya. Maris Sandoval, ang ultimate scammer, ginamit ang anak para mangagaw ng yaman. Nakaupo si Bella sa malawak niyang sala, pinapanood ang isang eksklusibong panayam kina Marco at Cassandra sa pinakasikat na morning show. Ang TV screen ay halos kasing laki ng pader, ngunit pakiramdam niya ay napakaliit ng mundo. Hindi ko akalain na magagawa niya ito sa amin, sabi ni Marco sa TV. Ang mga mata ay puno ng pekeng luha. Minahal ko si Angelo na parang tunay na anak at ito ang igaganti niya sa akin, isang panloloko. Ang gusto lang namin ay kapayapaan. Dagdag ni Cassandra, yakap-yakap si Marco. Gusto lang naming protektahan si Angelo mula sa isang babaeng puno ng kasinungalingan. Pinatay ni Bella ang TV. Nanginginig siya sa galit. Hindi sa galit ng isang reyna na nasisira ang plano, kundi sa galit ng isang ina na naririnig na tinatawag na scam ang kanyang anak. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagring. Mga tawag mula sa mga numerong hindi niya kilala. Mga text message na puno ng masasakit na salita. Mga agaw. Walang hiya kang ina. Mamatay ka na sana. Ang publiko ay naglabas na ng hatol. At para sa kanila, siya ang may kasalanan. Huwag mong basahin yan, sabi ni Rafael, na kararating lang. Kinuha nito ang cellphone mula sa kanyang kamay at inilagay sa bulsa nito. Lason lang yan. Pero totoo ang sinasabi nila. Mahinang sabi ni Bella, nakayuko. Nagsinungaling ako, Rafael, at ngayon, si Angelo ang nagbabayad. Hindi, maring sabi ni Rafael. Si Marco ang naglabas nito. Siya ang gumagamit sa bata para sa sarili niyang kapakanan. Huwag na huwag mong iisipin na kasalanan mo ito. Ngunit mahirap paniwalaan. Nang araw na yon, sinubukan niyang bisitahin ang eskwelahan ni Angelo. Umaasang masilayan man lang ito mula sa malayo. Pagbaba pa lang niya ng kotse,
Naramdaman na niya ang mga mapanuring tingin. Ang mga ibang magulang na dati ay ngingitian siya ay umiiwas ngayon na parang may sakit siyang nakakahawa. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Nakita niya si Angelo sa playground, ngunit nang makita siya nito, ang mukha ng bata ay napuno ng kahihiyan. Mabilis itong tumakbo palayo at nagtago sa likod ng kanyang guro. Ang eksenang yon ay mas masakit pa kaysa sa 6 na taon sa kulungan. Umalis siya roon na parang isang kriminal. Sa loob ng kotse, hinayaan niyang bumagsak ang maskara ni Bella. Muli siyang naging si Maris, isang babaeng nasasaktan, isang inang nawawalan ng pag-asa. Ano nang gagawin natin? Tanong niya kay Rafael. Ang boses ay halos pabulong. Paano ko lalabanan ng isang kwentong totoo? Sa pamamagitan ng pagsasabi ng mas malaking katotohanan. Sagot ni Rafael. Ang mga mata ay nakatutok sa daan, ngunit ang atensyon ay nasa kanya. Oo, nagsinungaling ka noon. Pero bakit? Ano ang konteksto? Ano ang kwento sa likod noon? Iyon ang hindi alam ng mga tao. Walang makikinig sa akin, sabi niya. Makinig ka sa akin, Maris, sabi ni Rafael. Itinigil ang kotse sa tapat ng kanilang building. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. May dalawa kang pagpipilian. Pwede kang magtago. Hayaan silang sirain ka at tuluyan nang mawala si Angelo sa'yo. O pwede kang tumayo, harapin sila at ipaglaban ang kwento mo, ang totoong kwento mo. Tinitigan niya si Rafael. Sa likod ng pagiging abogado nito, nakikita niya ang lalaking nasaktan din ng nakaraan, ang lalaking nakipaglaban at natalo para sa kanyang kapatid. Ngayon, binibigyan siya nito ng pagkakataong gawin ang hindi nito nagawa. Ang takot ay nandoon pa rin, ang takot na husgahan ng buong mundo. Ngunit mas malakas ang takot na tuluyan nang mawala ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Ang apoy sa kanyang mga mata na sandaling nanghina ay muling nag-alab. Ano ang plano? Tanong niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Ito ang Bella na kilala niya. Tatawag tayo ng press conference, sabi nito. Hindi na tayo magtatago sa anino ni Bella. Oras na para marinig ng mundo ang boses ni Maris Sandoval. Kinabukasan, sa isang silid na puno ng mga kamera, mikropono, at daan-daang mausisang mga mata, tumayo si Maris sa podium. Sa tabi niya, si Rafael. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw. Ang ingay ay nakakabingi. Pakiramdam niya ay nasa harap siya ng isang firing squad. Hinanap niya ang mga mata ni Rafael sa gitna ng kaguluhan. Tumango ito sa kanya. Isang tahimik na mensahe ng suporta. Huminga siya ng malalim. Hinarap ang mga kamera at nagsimula. Ako si Maris Sandoval at ito ang aking kwento. Ang press conference ay isang lindol. Ang kwento ni Maris, ang kanyang sakripisyo, ang pagtataksil ni Marco, ang kanyang 6 na taon sa kulungan, ay yumanig sa publiko. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lamat ang imahe ng perpektong mag-asawang Sandoval. Ang opinyon ng publiko ay nagsimulang mahati. May mga nanatiling mapanghusga, ngunit marami na rin ang nagpakita ng simpatya. Hindi natin alam kung sino ang paniniwalaan. Kawawa naman siya kung totoo. Para sa akin, pareho silang may kasalanan. Para kay Maris, ang mga salitang iyon ay sapat na. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Sa tulong ni Rafael, naghahanda na sila para sa hearing sa korte. Mas malakas na ngayon ang kanilang loob. Ngunit ang ahas, kapag nasusukol, ay lalong nagiging mapanganib. At si Cassandra ang pinakamakamandag sa lahat. Isang gabi, habang nanonood ng primetime news, isang breaking news ang biglang lumitaw sa screen. Eksklusibo, isang audio recording, magpapatunay sa panloloko ni Maris Sandoval. Nanigas si Maris sa kanyang kinauupuan. Sa screen,
Ipinakita ang isang sikat na news anchor. Ang mukha ay seryoso. Nakatanggap ang aming istasyon ng isang audio recording mula sa isang concerned source. Dito maririnig umano ang boses ni Maris Sandoval na kinukumpirma ang kanyang plano laban kay Marco Sandoval. At pagkatapos, ipinarinig nila ang recording. Tunog ng nag-uusap sa telepono. Boses ni Lena. Sigurado ka ba dyan, Maris? Paano kung malaman niya? Kasunod, ang boses ni Maris, ang sarili niyang boses, malamig at kalkulado. Hayaan mo siya. Kapag napaikot ko na siya, kapag napakasalan na niya ako, wala na siyang magagawa. Ang pera niya, ang pangalan niya, lahat yan magiging akin at ng anak ko. Napasinghap si Maris, hindi. Ang recording ay totoo. Ang mga salita ay totoo. Ngunit hindi iyon ang buong pag-uusap. Iyon ay bahagi ng isang usapan nila ni Lena. 6 na taon na ang nakalipas, noong mga panahong natatakot siya at desperado. Ang konteksto ay nawawala. Pinutol at pinagdikit-dikit ang mga salita para palabasin na isa siyang masamang tao na may masamang plano. Isang perpektong frame-up. Ang maliit na sinag ng pag-asa na naramdaman niya ay biglang namatay. Kinabukasan sa korte, ang recording ang naging sentro ng lahat. Ginamit ito ng abogado ni Marco bilang ebidensya ng premeditated deception. Your Honor, this recording proves that Miss Sandoval never loved my client. She saw him as a ticket to a better life. She used an innocent child to execute her plan. Buong pagmamalaking sabi ng abogado. Objection! The recording is inadmissible. It was illegally obtained and maliciously edited. Sigaw ni Rafael. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang duda ay naitanim na sa isip ng hukom. Ang mga dating empleyado na nangakong tetestigo para kay Maris ay biglang nag-back out. Natatakot sa panggigipit ni Marco. Ang mga ebidensya sa pananalapi na inihain ni Rafael ay pinalabas ni Marco na utang lamang sa kanya ni Maris. Binaliktad niya ang lahat. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang testimonya ng isang child psychologist na binayaran ni Marco. Sa aking profesional na opinyon, ang paglantad kay Angelo sa kanyang biological mother sa ganitong magulong sitwasyon ay magdudulot ng severe emotional and psychological trauma. Ang bata ay mayroon ng matatag na relasyon sa kanyang kinikilalang mga magulang, sina Mr. and Mrs. Sandoval. Bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang resulta ay isang temporary restraining order. Ipinag-uutos ng korte na si Miss Maris Sandoval ay hindi maaaring lumapit kay Angelo Sandoval sa distansyang hindi bababa sa 500 meters. Habang dinidinig pa ang kasong ito, gumuho ang mundo ni Maris sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, hindi lang siya pinagbabawalan sa bahay, pinagbabawalan na siyang maging isang ina. Gabi. Sa loob ng opisina ni Rafael, ang silid ay nababalot ng katahimikan at kabiguan. Nakaupo si Maris sa isang silya, nakatulala sa kawalan. Wala nang luha, tila naubos na ang lahat. Ang natira na lang ay isang malalim at nakakamanhid na sakit. Natalo na ako, Rafael, sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Natalo na ako. Hindi pa, sabi ni Rafael. Ngunit kahit sa boses nito ay maririnig ang pagod. May paraan pa. Wala na, sabi ni Maris, umiling-iling. Si Cassandra, masyado siyang matalino. Masyado silang malakas. Tama sila. Isa lang akong scammer, isang manggagamit. Siguro ito na ang parusa ko. Tumayo siya. Salamat sa lahat, Rafael, pero hanggang dito na lang ako. Siguro mas mabuti na lang para kay Angelo na hindi niya ako makilala. Siguro mas magiging masaya siya kung wala ako. Ito na ang pinakamasakit na pagsuko. Ang pagsuko hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Huwag mong sabihin yan, Maris, sabi ni Rafael. Hinawakan ang braso niya.
Bakit hindi? Tingnan mo ako. Sigaw niya. Sa wakas ay bumalik ang emosyon. Isa akong ex-convict. Isang sinungaling. Ano ang maibibigay ko sa anak ko? Kahihiyan? Isang buhay na laging itatago ang nakaraan? Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Sana hindi na lang ako bumalik. Tumingin si Rafael sa babaeng wasak na wasak sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang parehong pakiramdam na naramdaman niya noong natalo ang kaso ng kanyang ate. Ngunit ngayon, may iba na. Hindi siya papayag na maulit ang kasaysayan. Ang tingin niya ay napunta sa isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Isang lumang litrato. Ang ate niya. Nakangiti. Tila may sinasabi sa kanya ang nangiting iyon. Isang paalala, isang ideya, isang huling baraha na hindi pa nila nalalaro. Huminga siya ng malalim. Ang determinasyon ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa harap ni Maris. Hindi pa tapos ang laban, Maris, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong pag-asa. May isang tao pa tayong hindi natatanong. Ang silid ng hukuman ay parang isang arena. Ang bawat upuan ay okupado. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa isang panig, naroon si Marco at Cassandra. Ang mga mukha ay nagpapakita ng maingat na kumpiyansa. Sa kabilang panig, si Maris at Rafael. Si Maris ay kalmado sa labas, ngunit sa loob, ang puso niya ay walang tigil sa pagtibok na parang tambol. Ito na ang huling araw ng pagdinig. Ang araw ng paghuhukom. Mayroon pa ba kayong idadagdag na ebidensya o testigo? Attorney De Leon? Tanong ng hukom. Ang boses ay pagod at tila may pasya na. Tumayo si Rafael. Yes, Your Honor. The defense would like to call one final witness to the stand. Nagkatinginan sina Marco at Cassandra. Sino pa? Lahat ng testigo ni Maris ay umatras na. And who would that be, Counselor? We call to the stand. Sabi ni Rafael, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Attorney David Reyes. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manunood. Si David Reyes ang dating abogado ni Maris. Ang abogadong bigla na lang naglaho matapos siyang mahatulan. Namutla si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Lumingon siya sa entrance ng courtroom at doon, pumasok ang isang lalaking may edad na, payat, at halatang ninenerbiyos. Si Attorney Reyes, inakay siya ng isang bailiff patungo sa witness stand. Anong ginagawa mo? Bulong ni Cassandra kay Marco. Akala ko ba inayos mo na siya? Inayos ko na siya, pabulong na sagot ni Marco. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Attorney Reyes, simula ni Rafael matapos manumpa ang testigo. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung sino ang orihinal mong kliyente 6 na taon na ang nakalipas? Si Ginang Maris Sandoval, sagot ng matandang abogado, ang boses ay nanginginig. At sino ang nagbabayad ng iyong serbisyo? Si Ginoong Marcos Sandoval. Maari mo bang ikwento sa amin kung ano ang tunay na nangyari sa kaso ni Ginang Sandoval? Tumingin si Attorney Reyes kay Marco na pinanlalakihan siya ng mata, isang tahimik na pagbabanta. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Maris sa mga mata nitong puno ng sakit. At sa wakas, bumigay ang kanyang konsensya. Pinilit ako. Pag-amin niya, ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Tinakot ako ni Ginoong Sandoval. Sabi niya, kung hindi ko idiin si Ginang Sandoval, sisirain niya ang buhay ko at ng pamilya ko. Binayaran niya ako para itago ang mga ebidensyang magpapatunay na siya, si Marco Sandoval, ang may kasalanan sa lahat. Isang kaguluhan ang sumabog sa courtroom. Ang hukom ay malakas na pumukpok ng kanyang gavel. Order! Order in the court! Ngunit hindi pa tapos si Rafael. Your Honor, mayroon pa po kaming isang ebidensya. Sabi ni Rafael,
Naglalagay ng isang folder sa mesa ng hukom. Ito ay isang certified financial report mula sa isang independent auditor na nagpapatunay na ang Sandoval Corporation ay malapit ng mabangkarote. Si Ginoong Sandoval ay desperado at ang tanging paraan para maisalba ang sarili niya ay ang makuha ang buong mana na iniwan ng mga magulang ni Ginang Sandoval sa kanya. Mga kasinungalingan, sigaw ni Marco. Tumatayo. Gawa-gawa lang yan lahat. Kung ganoon, Ginoong Sandoval, hamon ni Rafael, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ka nag-transfer ng 10 milyong dolyar sa isang offshore account sa pangalan ni Cassandra De Vega, 1 linggo bago mahatulan si Maris Sandoval? Doon bumagsak ang lahat. Ang atensyon ay napunta kay Cassandra. Ang mukha niya ay namutla na parang papel. Ano? Hindi ko alam yan, sabi ni Cassandra. Tumitingin kay Marco na may takot sa mga mata. Hindi mo alam? Tanong ni Rafael, lumalapit sa kanya. O baka naman ikaw pa nga ang utak ng lahat. Baka naman ikaw, bilang isang ambisyosang empleyado na may access sa mga financial records, ang nakadiskubre ng anomalya at ginamit ito para sirain ang isang pamilya at makuha ang gusto mo. Hindi totoo yan, sigaw ni Cassandra. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong. Marco, sabihin mo sa kanila. Ngunit si Marco ay nakatulala lang, talo na. Doon na sumabog si Cassandra. Ang eleganteng maskara ay nahulog. Inilalabas ang isang desperadong halimaw. Kasalanan mo to lahat, sigaw niya kay Marco. Dinuduro ito. Kung naging mas matalino ka lang sana, kung hindi ka lang sana naging duwag, ako ang nagplano ng lahat para sa'yo. At ito ang igaganti mo sa akin? Ang pag-amin na yon ay ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang dalawang traidor ay nagsisisihan na ngayon sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, hiniling ni Maris na magsalita. Tumahimik ang lahat. Tumayo siya. Hindi bilang si Bella, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina. Hindi siya tumingin kina Marco o Cassandra. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Your Honor, simula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng damdamin. 6 na taon akong nanahimik. 6 na taon kong tiniis ang lahat dahil sa pag-aakalang yun ang tama. Oo, nagkamali ako. Nagsinungaling ako noon. Ngunit ang pagmamahal ko sa anak ko, hindi kailanman naging kasinungalingan. Ang kanyang tingin ay lumibot sa buong silid. Hindi ako humihingi ng awa. Hindi na rin ako humihingi ng paghihiganti. Pagod na po akong mapuot. Pagpapatuloy niya, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang tanging hinihiling ko lang po ay ang karapatang muling mayakap ang aking anak. Ang karapatang maging ina niya. Iyon lang po. At wala nang iba. Ang kanyang mga salita, simple ngunit puno ng katotohanan, ay tumagos sa puso ng lahat ng naroroon. Tinitigan siya ng hukom. Ang mga mata ay puno ng bagong pag-unawa. Itinaas nito ang kanyang gavel. Ang buong silid ay naghintay. Ang kinabukasan ni Maris ay nakasalalay sa isang pokpok. Ang korte ay nagdesisyon na. Ipinapawalang bisa ang restraining order laban kay Ginang Maris Sandoval. Ang buong kustodiya ng batang si Angelo Sandoval ay ibinibigay sa kanyang tunay na ina. Ang pukpok ng gavel ay parang tunog mula sa langit. Hindi agad nakagalaw si Maris. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang mga salita ng hukom. Panalo siya. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang yakap. Si Rafael. Sabi ko sa'yo. Bulong nito sa kanya. O sabi ko sa'yo, mananalo tayo. Doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat, ng kaluwagan. Nang lumingon siya, nakita niya si Angelo na papalapit sa kanya kasama ang isang social worker. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagkalito, ngunit wala na ang takot.
Lumuhod si Maris para magpantay sila. Hindi niya ito niyakap agad. Binigyan niya ito ng espasyo. "Hi," mahinang sabi ni Maris. "Totoo po ba?" tanong ni Angelo. "Sabi po ng judge, ikaw daw po ang mommy ko?" Tumango si Maris. Ngumiti sa gitna ng kanyang mga luha. "Ako nga, anak. Pasensya na kung natagalan akong bumalik." Isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang pisngi. Si Angelo. Pinunasan nito ang kanyang luha. "Huwag ka na pong umiyak, Mommy. Mommy." Ang salitang iyon. Sa wakas, narinig niya ulit. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman niyang buo siya ulit. Si Marco at Cassandra ay inaresto mismo sa loob ng courtroom. Habang dinadala sila palabas, ang mga mata ni Marco ay nakatagpo ng mga mata ni Maris. Walang galit sa tingin ni Maris, tanging awa at isang tahimik na pamamaalam. Lumipas ang ilang buwan. Ang pangalang Bella ay unti-unti nang naglaho. Siya na ulit si Maris, ngunit isang bagong Maris. Isang Maris na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas nagpapahalaga sa sarili. Ang Sandoval Corporation, na naligtas niya mula sa pagkalugi, ay pinalitan niya ng pangalan. Ito na ngayon ang Angelo Enterprises. Sa tulong ni Rafael bilang legal counsel ng kumpanya, mabilis itong umunlad. Hindi na ito isang simbolo ng kasakiman, kundi isang simbolo ng pagbangon. Ang relasyon niya kay Angelo ay unti-unti ring nahilom. May mga araw na mahirap, puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ngunit sa tulong ng pasensya, pag-unawa at walang sawang pagmamahal, muli nilang binuo ang nasirang pundasyon. Isang hapon, binisita ni Maris si Marco sa kulungan. "Ito na ang huling pagkakataon. Bakit ka nandito?" tanong ni Marco mula sa likod ng makapal na salamin. Payat na ito at mukhang mas matanda. "Para magpaalam." Simpleng sagot ni Maris. "Hindi sa'yo, kundi sa galit ko. Sa sakit. Ayoko nang dalhin pa yan." "Patawad," sabi ni Marco. Ang boses ay basag. "Matagal na kitang pinatawad, Marco," sabi ni Maris. "Pero ang pinakamahalaga, natutunan ko ng patawarin ang sarili ko." Tumayo na siya para umalis. Hindi na siya lumingon pa. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Sa labas ng bilangguan, nag-aabang si Rafael. Hindi na lang siya abogado at kaibigan. Naging kasama na siya. Kakampi. "Okay ka lang?" tanong nito. Ngumiti si Maris, isang nangiting totoo at payapa. "Okay na okay." Magkasabay silang naglakad palayo. Ang huling eksena ay sa isang parke. Ang parehong parke kung saan unang tinanggihan si Maris ng kanyang anak. Ngayon, masaya silang naghahabulan. Si Angelo, si Maris, at si Rafael. Ang tawanan nila ay sumasabay sa ihip ng hangin. Naupo si Maris sa isang bench para magpahinga. Pinapanood ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya na naglalaro ng bola. Lumapit si Rafael at umupo sa tabi niya. "Masaya ka ba?" tanong nito. Tumingin si Maris sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha. "Noon, akala ko ang kaligayahan ay ang pagbibigay ng lahat para sa taong mahal mo," sabi ni Maris, nagninilay-nilay. "Pero natutunan kong ang tunay na kaligayahan pala ay ang paghahanap muna sa sarili mong halaga." Tumingin siya kay Rafael at ngumiti. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang perpektong akma. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. Ang mga sugat ay naroon pa rin. Ngunit ang mga ito ay nagsisilbing paalala, hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Isang bagong simula, isang pag-asang isinilang mula sa abo. At para kay Maris, iyon ay higit pa sa sapat. At para kay Maris, iyon ay higit pa sa sapat. Ang tawa ni Angelo ay umalingaw-ngaw sa buong parke. Isang musika na 6 na taon niyang pinangarap
na muling marinig. Pagod na sa pagtakbo, lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay pawisan, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa purong kaligayahan. "Mami," sabi nito, humihingal. Yumakap ito nang mahigpit sa kanyang bewang. "Uwi na po tayo. Gusto ko po ng luto ninyong adobo." Isang simpleng hiling, isang normal na hiling mula sa isang anak patungo sa kanyang ina. Ngunit para kay Maris, ang mga salitang yon ay naglalaman ng lahat. Ang pag-uwi, ang kanyang pagluluto, ang pagiging ina. Ang mga simpleng bagay na ipinagkait sa kanya ay ibinabalik na ngayon ng paunti-unti. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit agad niya itong pinunasan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. "Oo naman anak, magluluto si Mommy ng pinakamasarap na adobo para sa'yo." Lumapit si Rafael, isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Habang pinagmamasdan sila, inilagay nito ang kamay sa balikat ni Maris. Isang kilos na puno ng suporta, ng pangako, ng isang tahimik na pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin. Oras na para umuwi. Sabi ni Rafael, ang salitang umuwi ay may mas malalim na kahulugan para sa kanilang tatlo. Habang pinagmamasdan niya sina Rafael at Angelo na naglalakad ng magkatabi, bumalik sa kanyang isipan ang babaeng tinawag niyang Bella. Hindi na siya si Bella, ang reynang nababalot ng yelo at paghihiganti. Ngunit isang bahagi nito ay mananatili sa kanya magpakailanman, ang lakas, ang talino, ang tapang na huwag nang magpaapi kaninuman. Natutunan niyang ang paghihiganti ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ang siyang nagpapalaya. Tumingin siya sa dalawang lalaki sa kanyang harapan, ang kanyang nakaraan at ang kanyang hinaharap, ang kanyang dahilan, ang kanyang lahat. Hindi ito tungkol sa pagbawi ng yaman o pagpapakulong sa mga nagkasala sa kanya. Iyon ay hustisya lamang. Ang tunay na tagumpay ay ito, ang muling pagbubuo ng isang tahanang winasak, hindi gamit ang pera at kapangyarihan, kundi gamit ang pagmamahal at pagpapatawad. Hinawakan ni Angelo ang isang kamay niya at hinawakan naman ni Rafael ang kabila. Magkahawak kamay silang tatlo, sabay na naglakad palayo sa papalubog na araw, patungo sa isang bagong simula na sila mismo ang may akda. Magkahawak kamay silang tatlo, sabay na naglakad palayo sa papalubog na araw, patungo sa isang bagong simula na sila mismo ang may akda. Ang init ng palad ni Angelo sa kanyang kaliwa ay ang init ng pag-asang muling nabuhay. Ang init ng palad ni Rafael sa kanyang kanan ay ang init ng tahanang matagal niyang hinanap. Napagtanto ni Maris na ang tahanan pala ay hindi isang lugar na may 4 na sulok at isang bubong. Ito ay isang pakiramdam. Ito ay ang pagiging ligtas, ang pagiging buo. Naalala niya ang unang araw ng kanyang kalayaan, ang paglabas niya sa kulungan, mag-isa, nanginginig, yakap ang isang kupas na litrato. Ngayon, ang mga kamay na hawak niya ay totoo. Ang daanang tinatahak nila ay hindi pabalik sa isang masakit na nakaraan, kundi pasulong sa isang kinabukasang hindi pa naisusulat. Sa kanyang isipan, tahimik siyang nagpaalam kay Bella. Ang babaeng isinilang mula sa abo ay nagsilbi sa kanyang layunin. Ipinaglaban siya nito noong hindi niya kaya. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangan ng baluti. Si Maris, ang ina, ang leader, ang babaeng minsan nang nadurog ngunit muling nabuo, ay sapat na. Sumulyap siya kay Angelo na masayang nakatingin sa mga bituing nagsisimulang lumitaw sa papalalim na asul ng kalangitan. Sumulyap siya kay Rafael na nakatingin pala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paggalang at isang pagmamahal na hindi humihingi ng anumang kapalit, kundi nag-aalay ng lahat. Ang paglubog ng araw ay hindi na isang simbolo ng katapusan. Para sa kanya, ito na ngayon ang pinakamagandang bahagi ng araw.
Isang payapang paalam sa mga pagsubok ng kahapon at isang tahimik na pangako na pagkatapos ng bawat dilim, palaging may panibagong umagang darating. Isang bagong pahina ang naghihintay. At sa pagkakataong ito, sa wakas, hawak na niya ang panulat.